Dahil sa nagtatangkang masama sa buhay ng binata ay tumakas siya at basta na lamang sumakay sa kotse na pagmamay-ari ng masungit na dalaga. Bilang kapalit ng pagtulong ng dalaga ay kailangan niya magpanggap na nobyo nito. Maging totohanan na kaya ang pagpapanggap nila hanggang dulo? Ating subaybayan. Napapailing na lang si Ice na marinig ang boses ng kanyang ina mula sa sala. Hinahanap siya nito. Ice, where are you? Yuhu! Kasalukuyan siyang nasa basement. Abala siya sa pagkumpuni ng mga hot toys for the big boys. As in, his course. There you are. Nakapunta na si Mrs. Melissa Lopez sa kung nasaan siya. Hindi mo man lang ba sasalubungin ang iyong mama? Hi ma. Abala pa rin siya sa ginagawa. Inilapit pa niya ng husto ang ulo. Sa makina na parabang sinasadya na hindi niya tingnan na matandang babae. Ice Chronicle Lopez, ganyan ba ang dapat salubong mo sa akin? I'm your mother. I'm expecting a hug or a kiss on the cheek from you. Napabuntong hininga siya. Siguradong pupunta na naman sa sumbatan at tampuhan ng usapan na ito. He knew his mother. Magpapaawa ito at kung ano-ano pa ang sasabihin. Binitiwan na niya ang hawak ng screwdriver. Sabay punas ng mga kamay sa isang basahan. Pagkatapos, kahit may kaunting grasa sa kanyang mukha ay bibigyan na niya ang ina ng yakap. Bago pa siya makalapit, umiwas na ito. Akala ko ba gusto mo ng hug mo? Look at you! You're filthy! Nandidiri ito na mahawakan niya. Pinago na lang nito ang usapan. Kumusta naman ang araw ng uniko iho ko? Gaya nung last 6 months. Pare-parehas lang nangyayari. He looked at the old lady seriously. Ma, hanggang kailan ba ako mananatili na ganito na lang? Kailan ako makakapagtrabaho ulit? Maraming bagay na akong pinalagpas. Ang hirap na dito ko lang inaasikaso ang mga pending papers ko sa opisina. Also, hindi naman ako ipinanganak para makulong lang dito. But Ice, pakiramdam ko tuloy para akong bilanggo sa sarili kong bahay. Dahil ko din ang mga presidente ng Pilipinas sa sobrang higpit ng security ko. I want to have a normal life again. Iho, alam mo naman ang sitwasyon mo, di ba? Yes, I know. Alam kong hindi safe kaso ayoko naman ng ganito. Gusto ko magtrabaho ulit. Lumabas, maging malaya. I want to be a normal adult again. Paliwanag ni Ice. Inuulit ko, ipapaalala ko lang sa'yo. Ilang beses ka na bang muntikang madukot? I don't know. Nakangusong tugon ni Ice. Alam naman niya ang totoong bilang, ngunit siguradong ipapamukha sa kanya ng ginang na iyon ang magiging dahilan, kaya hindi siya maaaring bumalik sa normal na buhay bilang binata. 5 beses na para maalala mo, at nung nakalipas na 6 months, muntikan ka nang mamatay nung last na dumukot sa'yo. See? You can't go outside. It's not safe. Ano ba ma? Napahawak siya sa noo. Bakit ba hindi maintindihan ng kausap ang gusto niyang mangyari? Kung ano man na nangyari noong nakalipas na 6 na buwan, nakaraan na iyon. Ice wanted to be free. I'm a man. I can take care of myself. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Kaya payagan niyo na ako magtrabaho ulit sa kumpanya natin. Kahit yun lang. Mrs. Lopez's face became stern. Hindi niya ito makumbinsi. Do you still remember what happened to your father? Opo. Namatay siya sa kamay ng mga kumuha sa kanya. Pero alam ko na kung nabubuhay lang si Papa, siguradong hindi niya ako hahayaan na nandito lang at inaaksaya ang panahon. So please ma, I'm a man. As a matter of fact, 26 years old na ako. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Ice. Iyon lang ang nasabi ng matandang babae. Mukhang pinag-iisipan nito ang lahat ng kanyang mga sinabi. Huminga ng malalim ang ginang at tumingin sa kanya. Pag-iisipan kong maigi kung kailan ka makakabalik sa opisina. Pero sa ngayon, if you want to go outside, a bodyguard must accompany you. Umalis na ang kanyang ina habang siya ay nadidismaya. Akala pa man din ni Ice ay makakabalik na siya sa Chronicle G Incorporation.
isa sa mga maunlad na kumpanya sa buong Asya na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Hanggang kailan ba siya mananatili rito sa bahay? 6 na buwan. Imagine how boring it was for a young man like him. Ang isang gwapong lalaki na tulad niya ay dapat nasa limelight kasama ang magagandang babae, nag-e-enjoy sa mga sports na gustong subukan. Subalit ito siya ngayon. Nasa bahay lang niya na parang isang ibong nakakulong sa hawla. Kahit ilang beses na niyang gawing productive ang pamamalagi, hindi pa rin maibsan na nararamdaman niyang boredom. Kasalanan ng apelyido niya ito. Dahil sa mayaman ng pamilya Lopez, naging mainit siya sa mga mata ng mandurukot. Ang isa pang nagpadagdag ng problema niya ay ang pagiging henyo niya for robotics and computer software. Pero ano ang gamit ng pagiging henyo niya kung daig niya pa ang isang ibong nakakulong sa hawla? Napailing na lang siya. Iisa lang maaasahan ni Ice ngayon, ang magiging kaibigan niya, a bottle of beer. Mula sa basement, dumiretso si Ice sa kusina. Hinalungkat niya ang nilalaman ng refrigerator. Wala siyang nakita kahit isang bote ng beer. Sinubukan niya maghanap sa mga cabinets. Nagbabaka sakaling baka mayroon doon ngunit wala. Tiningnan pa niya ang ibang posibleng paglagyan ng beer, subalit wala talaga. Tsaka, ako ba ang hari ng sablay ngayon? Napakalaking kamalasan ang nangyayari. May naisip siya. Isang smile ang nabuo sa kanyang mga labi. It was a great chance for him to go outside. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hinanda na niya ang sarili. Nagbihis na siya ng casual outfit. A simple black shirt and denim pants. Lumabas na siya ng bahay. Ngunit nang akmang sasakay na siya sa kotse niya, lumapit ang isang bodyguard. Sir, mahigpit pong ipinagbabawal ni ma'am na huwag kang hahayaang lumabas na mag-isa. Nagpakahinahon si Ice. Kung iinit ang ulo niya baka hindi pa matuloy ang minimiti niyang plano. No problem, sumakay ka na. Sir Ice, hindi lang po ako ang kasama niyo. Nagsisulputan bigla ang ibang bodyguards. Lahat ay nasa 5 katao. Dinaig pa niya ang isang politician. Sa dami ng mga nagbabantay ng kanyang seguridad, napapikit siya. Nahihirapan sa sitwasyon. Namumuo na ang inis sa kanyang kalooban pero hindi niya maaaring pairalin iyon. Total naman ay siguradong maya-maya lang ay makakamit na niya ang kalayaang matagal na ring hindi nararanasan. Imbes na gamitin nila ang kanyang black sports car, sumakay sila sa isang asul na van. Hindi na nakipagtalo ang binata sa mga ito. Basta ang mahalaga lang sa kanya ay makapunta sa grocery store at makatakas sa mga damuhong lalaki. Habang umaandar ang sasakyan, isip na siya ng isip kung paano matatakasan ng mga ito hanggang sa makarating sila sa store. Iyon pa rin ang kanyang problema. Nang maiparada sa parking lot ang van, nakababa na sila ng sasakyan at tumungo sa entrance ng grocery store. Ice brow curled. Huwag niyong sabihin na lahat kayo papasok sa loob. Pero sir, walang pero-pero. Ako lang ang papasok sa loob. Ang sabi ni ma'am dapat kasama kahit isa man lang sa amin. Fine. Padabog niyang itinuro ang bodyguard na napiling isama sa loob. Ikaw, sumama ka sa akin. The rest will stay here. Mainit na ang kanyang ulo. Mabuti naman at sinunod na siya ng mga ito. Isang bodyguard nga ang sumama sa kanya sa loob ng store. Palihim na pinagmamasdan ni Ice ang lalaking kasama. Dahil malaki ito at mukhang mabagal. Siguradong mahihirapan itong habulin siya. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Binilisan niya ang lakad. Tulad ng kanyang inasahan, hindi nga ito nakasunod sa kanya. Para hindi pa siya nito mapansin kung saan-saan siya sumuot hanggang sa makarating siya sa garment section. Sumasang-ayon sa kanyang pagkakataon. Kumuha na siya ng damit na pamalit. Pinili niya talaga ang isang jacket na may hood para maitago niya ang mukha. Masama man ang mag-shoplift but this was the only way for him to be free. Nakapagbihis na siya. Dapat na siyang makalabas sa grocery store. Naisip niya gamitin ang daanan para sa mga stuff sa sulok. Nakita niya iyon kaagad. Bago pa siya makarating doon, may toy gun siyang nakita. Mukhang magagamit niya iyon. Kinuha niya ang laruan at mabilis na naglakad. Kinapalan na ni Ice sa mukha.
Wala siyang pakialam kahit sabihin niyang off-limits doon, na staff lang ang pwedeng dumaan sa employee's entry and exit point. He opened the door. Kalayaan. Mabilis siyang kumilos upang makalayo sa grocery store. Naglalakad palabas ng grocery store si Rain matapos bayaran ng kanyang mga pinamili. Napansin niya ang isang lalaking makakasalubong, kahit sino naman yata ay mapapatingin dahil sa kakaibang appeal nito. Indeed, the man was handsome from head to toe. Sa saglit na pinagmasdan niya ito habang naglalakad, she had already memorized how beautiful his face was. Naging curious siya sa kalambutan ng pulang mga labi nito. Sa suot ng estranghero, pakiramdam niya ay may matipunong katawang natatago. Dahil preoccupied ang kanyang utak, hindi niya namalayang nagkasalubong na pala sila ng lalaki. Sayang? Pero ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Bago makalabas ng grocery store, naramdaman niya ang pagtawag ng kalikasan. Pumunta na muna siya ng restroom. Ilang minuto pa'y nakalabas na rin siya. Pumunta na siya kung saan nakaparada ang bulok niyang sasakyan. Malapit iyon sa staff entrance. Nakita niya ang sasakyan at may napansin. Shocks! Hindi pala niya na-lock ang pinto. Good thing, wala nag-interes na nakawin ang kanyang kotse. Bulok na bulok ito. May napansin siyang kakaiba sa kanyang sasakyan. Hindi niya mawari kung ano. Hindi na lang niya pinansin. Pumasok na siya sa kotse. Inilagay niya ang mga pinamili sa katabing upuan ng driver's seat. Gaya ng dati, nahirapan siyang i-start ang kotseng ipinamana pa ng kanyang tatay. Makaraan ng 1 minuto, kumandar na rin ang kamakina. Nakalabas na ng parking lot si Rain. May isang pangyayaring hindi niya inaasahang dumating. Drive! Came a baritone voice from behind. Nalaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nangangatog na rin siya. Natatakot dahil may nakatutog sa kanyang likod. Pakiramdam niya ay armas iyon. Boss, wag mo akong sasaktan please. Wala akong balak na saktan ka. Pero kung hindi mo susundin ang gusto ko, baka magbago ang isip ko. Pwede naman natin pag-usapan to. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamaneho. Saan ka ba pupunta? Sa Nueva Ecija. Good. Go ahead. Just drive. Rain couldn't understand the stranger. Bakit tinanong pa nito kung saan siya pupunta? Nang malaman nito ang destinasyon na nagustuhan pa, itinigil niya ang sasakyan kahit pa may nakatutok na armas sa kanya. Please, kuhanin mo na ang lahat. Gusto mo ng pera? Grocery? Itong relo ko. Gusto mo? Sabihin mo lang, just leave me alone. I said, drive. Dumagundong ang boses ng lalaki sa loob ng kotse. Lumakas ang kanyang loob. No! Barilin mo na ako kaysa madamay pa ang nanay ko. Tsaka, ang sabi mo? Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Nag-agawan sila sa armas na hawak ng lalaki. Kahit posibleng maiputok iyon ang hindi sinasadya, matapang pa rin siyang nakipag-agawan. Isang matinding impact, nasira ang sandata. Toy lang pala yun. Nagoyo siya nito. Masama ang tingin rin sa estranghero. Sobrang matalim na kulang na lang masaksak ito. Loko? Panay ang sampal niya rito. Hindi niya tinantanan ng lalaki. Hey, stop it! Kainis ka! Alis! Naangat niya nang hindi inaasahan ng hood na nagtatago sa ulo nito at tumatakip sa mukha. Tumigil siya sa kasasampal dito. Ito ang lalaking kanyang nakasalubong sa grocery store. He was the man that captured the souls of all the women in the land. Napuno ng kaligayahan ng puso niya. Hindi niya maipaliwanag ang mga nangyayari. Parang tumataas ang kanyang temperatura. Dinaig pa niya yata ang nagkukumpulsyon. Ang init ng ulo ng kanyang nararamdaman ay nawala. Mukhang nilipad ng hangin. Wala na siyang nararamdaman ng kahit anong negatibo. She was captivated by his face. Rain Curry Baltimore, wake up! He's an enemy. Masamang tao yung nasa harap mo. Ipinilig niya ang ulo. Bumalik na rin sa normal ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi na niya maibalik ang galit. What are you doing here? I'm sorry, please. Huwag mo akong paalisin. Sige na, please. Wala naman talaga akong balak na masama sa iyo. I just need a ride. That's all. Niloko mo ko. Hindi pa ba sapat yun para paalisin kita?
Yun ba ang masasabi mong walang balak na masama? Please, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Dapat kang makulong sa panloloko mo sa akin. Isusumbong kita sa pulis. Naalala ng dalaga ang kanyang cellphone. Magdadial na sana siya para ipahuli ito ngunit bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay. Natigilan siya. Her skin became sensitive. She felt goosebumps all over her. Sa kaunting pagdidikit ng kanilang mga balat, kulang na lang ay mabaliw si Rain. Hindi na niya naituloy ang plano. Hinayaan niya lang itong magsalita. Huwag mong tawagan ng mga pulis. Parang awa mo na. Nangangako ako, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Isama mo lang ako. I have no place to go. Please. Cute eyes gazed upon her. Gustong-gusto niya itong paalisin sa kanyang sasakyan. Sinasabi ng utak niya na siguradong problema lang ang dala ng hindi pa masyadong nakikilalang lalaki. Subalit, kalahati ng pagkatao niya ang nag-uutos na pabayaan itong nandito kasama niya. Naguguluhan siya. Hirap na hirap sa sitwasyon. Ano ba ang susundin niya? Hindi na nagsalita si Rain. Humarap na ulit siya sa manibela at pinaandar ang kotseng kuba. Hindi mo na ako isusumbong sa pulis? Hahayaan mo lang ako dito? Nagliwanag ang mukha ng estrangherong kanina ay nangangamba. Nagkibit-balikat lang siya. Fine. Tiningnan siya nito ng maigi. Nagtataka sa kanyang ginawi. If you still want to stay here in my car and if you don't want me to call the cops, just shut up. Tumahimik nga ito na parang isang batang pinagalitan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng tahimik. Then, she remembered something. He was a total stranger to her. May karapatan siyang alamin ang pangalan nito. Sino ka ba? Ang sabi mo ipapaliwanag mo lahat. Start now. Akala ko ba manahimik lang ako? Rain stopped the car. Magpapaliwanag ka ba o hindi? Ito na nga, chill lang. Nag-inhale and exhale muna ang lalaki. Tumitig ito sa kanya. I'm Ice Chronicle Lopez. What? Sino ba naman ang hindi magugulat? Isa sa great young minds of Asia ang kasama niya. Sa mga pahayagan, sa telebisyon ay kilalang-kilala ang pangalan na iyon. Biglang may naalala siya. Isang balita sa lalaki noong 6 na buwan na ang nakararaan. Diba, muntikan ka ng madukot? Yes, muntikan na talaga. At ang mas nagpapalala pa, muntikan pa akong mamatay. Since it happened, my life became miserable. Alam mo ba ang pakiramdam ng 6 na buwang nakakulong lang sa bahay? Dinaig ko pa ang presidente ng Pilipinas sa sobrang dami ng bodyguards at hindi man lang makapagtrabaho? Umiling si Rain. Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako mayaman na katulad mo. Napabuga ng hangin si Ice. Try to sympathize with me. Aba, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Okay, huwag ka na magsalita para hindi na ako mainis. He continued his monologue. Since I became the Chief Executive Officer of Chronicle Incorporation, nagsimula na ang kalbaryo ko. Imagine, 5 beses na ako muntikang madukot. That's why my mother came up with this idea of not letting me out of the house. Kaya nga nang makakuha ko ng pagkakataon na makatakas, I didn't let the chance pass. I ended up here. At iyon ang dahilan kung bakit ayaw mong tumawag ako ng pulis dahil matutunton ka ng nanay mo? Yup. Goodbye to my freedom. So please, isama mo na ako sa pupuntahan mo. I'll do everything, even becoming slave. I really need your help. Hindi ko pwedeng gamitin ang credit card ko. They might trace me. My slave? Totoo ba ang kanya nadidinig? Ang isang Ice Chronicle Lopez? Magiging alipin niya? Ang lalaking pinagpapantasyahan ng napakaraming babae? Ang daming nabuong senaryo sa utak niya. Saka lang naalala ni Rain na hindi maaari ang iniisip niya. Ikaw ang bahala. Great! May deal na tayo. The man extended his hand for a handshake. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng rescuer ko? Rescuer talaga? Matagal niyang pinagmasdan ang kamay nito. Hindi niya iyon kinuha. Rain Carey Baltimore. Muli ay itinuon niya ang pansin sa daan. Matapos ang ilang oras na mahabang pagdadrive, nakarating na sila sa Nueva Ecija. God,
Napagod sa pagmamaneho si Rain. Nag-inat siya ng mga braso at in-exercise ang nangawit na leeg. Lumingon siya sa backseat kung nasaan ang lalaki. Si Ice, tulog na tulog ito. Dapat ginigising na niya ito pero hindi niya ginawa. Habang pinagmamasdan ng lalaki, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa loob niya, may nabubuhay. Parang may nag-uutos sa kanya na hawakan ito. Malapit na niyang maitampi ang kamay sa mukha nito nang mapatigil siya. Napagtanto niyang hindi niya maaaring gawin iyon. Hoy, gising! Gumising ka na! Bulyaw niya rito. Pupungas-pungas nitong iminulat ang kanyang mata. Nasaan na tayo? Nasa Nueva Ecija na tayo. Kamahalan? Kaya kung ayaw mong bumaba, edi wag. Wait! Subalit hindi na ito hinintay ng dalaga. Lumabas na siya sa kanyang kotseng kuba. Dala niya ang mga pinamiling grocery items. Nakakailang hakbang pa lang si Rain. Nasa gilid na niya ang lalaki. Hindi man lang niya napansin iyon. Para itong superhero na may angking bilis. Sa ganitong pagkakataon, kulang na lang ay mahimatay siya. He was hot. Kahit nakatayo lang ito at walang ginagawa sa kanya, ibang-iba ang nadarama niya. Huy, para kang sira. Ganyan lang. Masyado ka na akong kiligin. Ako na ang magdadala niyan, master. Kinukuha ni Ice ang mga supot. Anong master? Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay namin. You're my master. Yun ang dapat itawag ko sa'yo. Malaki ang naitulong mo sa akin. Gusto mo bang tamaan ng palad ko? Tigilan mo yung itatawag mo or katatawag mo sa akin ng master. Hindi ako matanda. Aapela pa sana si Ice ngunit hindi na nito naituloy. Sa matandang bahay na nasa harapan nila, lumabas ang isang may edad na babae. It was her mother. Na makita si Rain, nagmamadaling sinalubong. Siya nito. Anak! Niyakap siya agad ni Aling Marta. Hindi mo man lang ako inabisuhan na dadating ka ngayon. Akala ko sa susunod na buwan ka pa pupunta dito. Hindi po kasi ako pwedeng next month. Nga pala, Nay, may mga dala akong pasalubong para sa'yo. Pinakawalan siya ng byuda. Hindi ka na dapat nag-abala. Nakuha naman ang atensyon nito ng lalaking kasama niya. Napangiti ang kanyang ina. May ideyang nabuo sa isipan. Aba, may kasama ka pala. Siya ba ang nobyo mo? Nay! Tumaas ang boses ni Rain. Hindi siya makapaniwala sa iniisip ng may edad na babae. Iyon kaagad ang hinuha nito. Pwede namang kaibigan na muna niya? Porke ba gwapo ang lalaki at matipuno ay boyfriend material na kaagad? Magsasalita pa sana siya pero nakatuon na ang buong focus ng kanyang inanay sa lalaki. Iho, anong pangalan mo? Ako po si Ice Chronicle Lopez. You can call me Ice for short, ma'am. Nginitian nito ang kausap. Huli ka agad nito ang kiniti na matanda. Parang hinigilig. Maya-maya, naging seryoso naman ito. Ice Chronicle Lopez? Hinawakan ni Aling Marta ang baba mukhang may iniisip. Artista ka ba? Hindi po. Baka kayo po. Ang ganda niyo po kasi. 2 points for the guy. Nakuha na nito ang loob ng ina ni Rain. Napakagaling nito mambola. Walang kahirap-hirap. Maya-maya, sabay na naglakad ang dalawa. Patuloy pa rin sa pag-uusap habang siya, nakatayo lang, napailing na lang sa mga nangyayari. Isang linggo makaraan ang pagdating nila sa Nueva Ecija. Ang alam lang ni Rain tungkol kay Ice ay ang sitwasyon nito. Subalit ang mga bagay na gusto nito, mga habis, o kahit ang birthday nito ay hindi niya alam. Sa bagay, ano naman ang karapatan niya para alamin pa iyon? Hindi niya dapat usisain ang buhay nito kahit pa tinulungan niya ito. Hey! The low voice came from behind her. Munti ka na siyang mapatalon sa kinatatayuan at mabasag ang hinuhugas ang plato. Anak ng tokwa naman! Ano ka ba? Si Ice pala yun. Ang lalaking gumugulo sa isipan niya kanina pa. Kanina pa kasi ako nagsasalita dito. Hindi ka naman pala nakikinig sa akin. You mean, kanina ka pa nandito? Kasi simula mo palang maghugas ng pinggan. Nandito na ako nagsasalita. Grabe naman ang pagiging absent-minded mo, master. Nainis siya sa kausap. Ayan ka na naman sa katatawag sa akin ng master. Tigilan mo nga ako. Makakatikim ka sa akin. So, what do you want, my lady? Kulang na lang bumagsak sa lupa ang panga ni Rain. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya inasahan ang endearment na iyon.
Nagmistula siyang estatwang buhay. Sa kanya lang din napagmasdan ang kabuuan ng lalaki. Gaya nga ng unang inisip niya kay Ice, he had a nice body. Mas lalo pang mapapansin ngayon dahil sa suot lang nito na sandong puti. The fine shoulder blades of the man she was tempted to touch. His strong warm chest, parang kay sarap damhin. His mighty biceps, gusto niyang makulong doon. Gising ang kanyang mga mata, subalit nananaginip siya. You hardly know him, pero ganyan ang nararamdaman mo? Dapat kang itapon sa asylum, Rain. Natauhan siya bigla. Kung hindi dahil sa kanyang konsensya, hanggang sa oras na ito ay nagpapantasya pa rin siguro siya. Hindi pa niya pinagmasdan ang matimpuno nitong kaanyuan, ipinagpatuloy na lang niya ang paghuhugas. Hindi mo ako lady. Ayokong tawagin mo ako sa iba't ibang endearment. Plain. Old Rain will do. Iyon lang at wala nang iba. Meron ka ba ngayon? Grabe kasi ang topak mo. Back off. Gumawa ka na lang dyan ng kapaki-pakinabang. Huwag mo na akong istorbohin, please. Natapos na akong magdilig ng halaman. Nakapaglampaso na din ako. Natulungan ko na din si Nanay Marta sa paglalaba. Nagawa mo lahat yon? Para sa 3 oras na lumipas, nagawa nito iyon. Nakakagulat? Siya nga, aabutin pa ng ilang oras sa paglalaba kahit may tumutulong sa kanya. Dinaig pa nito si Iron Man sa pagiging matibay. Umupo ka na lang o kaya mag-relax sa kwarto mo. Wag mo lang akong istorbohin. Masusunod, Master. Bad trip naman. Ilang beses niya bang ipapaalala sa lalaking ito na hindi siya nito dapat tawagin ng Master. Nakukonsumi na talaga siya rito. Pinakalma ng dalaga ang sarili. Baka mabatukan na talaga niya. Hindi na lang siya nakipagtalo. Parehas nilang nadinig ang sigaw ni Aling Marta. Ano ang nangyari? Tumakbo na sila ni Ice papunta sa sala. Hindi na niya naisip na magbanlaw ng mga kamay kahit may bula pa ang mga ito. Nay! Nay! Hinanap nila ang matandang babae. Wala ito sa sala. Nagkatinginan silang dalawa ng lalaki. They had to find the old lady. Dumiretso sila sa labas ng bahay. Nagulat si Rain sa kanyang nabungaran. Sangkaterbang pulis ang nasa harap ng bahay. Pinalilibutan ng mga ito ang buong lugar. Ni hindi niya man lang napansin ang padating ng mga ito kanina. What's going on? Anak! Maiyak-iyak ang mukha ng kanyang nanay. Nay! Anong nangyari? Wala nang pagkakataon upang magpaliwanag pa ito. Hinablot na kasi si Rain ng isang pulis at mabilis na pinusasan. What's the meaning of this? Tanggalin mo ang posas, I command you. Kulang na lang ay itulak ni Ice ang pulis hanggang sa mapalayo sa kanya. Ngunit pinigilan ito ng isa pang pulis. Get off me! Alam niyo ba kung sino ako? I'm Ice Lopez. I can sue you for doing this without a reason. May rason kami, sir. Dumulog sa amin si Mrs. Lopez at sinabing nadukot kayo. 1 linggo ka na namin hinahanap at wala man lang ni isang mandurukot na tumatawag para sa ransom money. Mabuti na lang, may nakapag-inform na dito ka dinala. Itinuro siya ng pulis. She abducted you. Namuo ang galit sa dibdib ni Rain. Siya na nga itong tumutulong, siya pa itong naging masama. What the? Seryoso ba kayo? Nasa itsura ko po ba ang maging masama? At paano ko naman makukuha ang isang malaking lalaking katulad niya, Aber? Sumingit si Aling Marta. Iyon nga, ang ipinapaliwanag ko sa kanila. Imposible mong gawin yun dahil nobyo mo siya. Napakagulo ng sitwasyon. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang lahat ng mga nangyayari. Una, hinuhuli siya dahil sa salang pagdukot kahit hindi naman niya ginagawa. Pangalawa, hindi pa rin maintindihan ng kanyang ina na hindi nga niya nobyo si Ice. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa pagsasama nila?